Take my yoke upon you, says the Lord, and learn from me, for I am meek and humble of heart. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. On a Sabbath, Jesus went to dine at the home of one of the leading Pharisees, and the people there were observing him carefully. He told the parable to those who had been invited, noticing how they were choosing the places of honor at the table. When you are invited by someone to a wedding banquet, do not recline at table in the place of honor. A more distinguished guest than you may have been invited by him, and the host who invited both of you may approach you and say, "Give your place to this man." And then you would proceed with embarrassment to take the lowest place. Rather, when you are invited, go and take the lowest place, so that when the host comes to you, he may say, "My friend, move up to a higher position." Then you will enjoy the esteem of your companions at the table. For everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted. Then he said to the host who invited him, "When you hold a lunch or a dinner, do not invite your friends or your brothers or your relatives or your wealthy neighbors, in case they may invite you back and you have repayment. Rather, when you hold a banquet, invite the poor, the crippled, the lame, the blind. Blessed indeed will you be because of their inability to repay you, for you will be repaid at the resurrection of the righteous." My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning po sa inyong lahat. Pakibati muna ang katabi natin, good morning. And we are now on the 22nd Sunday in Ordinary Time, and today is the 31st of the month of August. Huling araw na po ng buwan ng Agosto. At bago natin marinig bukas ang pambansang boses ng Kapaskuhan ng Pilipinas, no? Dahil inaabangan ninyo yan, no? Bago natin marinig ulit si Jose Marichan, Bear Month na bukas, mga kapatid, ngayong linggong ito, seriously, sama-sama nating ipagdasal ngayon, pagtulungan nating ipagdasal ang minamahal nating bansang Pilipinas. Ipagdasal natin sa Diyos. Makiusap tayo ng tulong, ng awa, ng kaligtasan ng Diyos sa mga nangyayari sa bansa natin ngayon. Mula sa tumitinding problema ng kahirapan, katiwalian, kasamaan. Pagdasal natin, grabe ang buwan na ito, ang daming mga ipinakita sa atin. Pero pansinin ho ninyo mga kapatid, tingnan ho ninyo, kalikasan na ang nagpapamukha, kalikasan na ang nagsisiwalat ng kasamaan ng tao ngayon. Meron hong isang, hindi naman kalumaang kanta, pinasikat ng isang Pilipinong rapper.
si Glock 9. Ngayon, sumisikat na naman at pinapatugtog na naman. Ang pamagat nun, upuan. At ang luunang linya, sigurado ako hindi ko kakantahin yan. Ang unang linya ng awit na ito ay, kayo po na nakaupo. Kayo po na nakaupo. Ito po'y patungkol sa mga taong binigyan ng kapangyarihan, ng kaginhawaan, ng karangyaan. Pero mga kapatid, bago ho tayo magbulungan at magturuan, si ano yun. Alam niyo, sa totoo lang, kung tutuusin, lahat naman tayo binibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng upuan, ng pwesto, ng lugar sa mundong ito. Hindi tayo pare-pareho at hindi tayo sabay-sabay ng pagkakataon. Dahil minsan, kailangan mo munang ihanda. Hinahanda ka muna. Hindi para lang sa gusto mong pwesto, kundi para sa kung ano ang para sa iyo. Kaya nga, ito yung laging sinasabi na God's delay is not always God's denial. Baka hindi para sa iyo ang inaasam mong pwesto. Napakaganda ho ng payo ng ating mga pagbasa ngayon. Simpleng-simple, nagkakaisa ang tatlong pagbasa natin ngayong linggo sa kung paano natin matatamasa ang isang mabuti at tamang pwesto para sa atin. Ano ang sabi ng aklat ni Sirach sa unang pagbasa? The first thing that you must have to have the right and the good position is humility. Ang unang ugali na dapat nating taglayin ay kapakumbabaan. Ito ang unang hakbang sa tunay na kaunlaran at kaginhawaan sa buhay ng isang tao. Ang hindi ka mainggit at hindi ka rin makontento lang sa kahirapan, sa kawalan. Alam nyo, hindi ho kapakumbabaan yung ganito na lang ako. Tama na ito. Hindi ho rin humility rin yun. Hindi tayo kailangan mainggit lang o makontento lang sa kahirapan, kundi tanggapin din natin ang ating kakayahan na meron pa tayong matututunan, na meron pa tayong matutuklasan, na meron pa tayong paraan. And that is also humility. To accept that we can know, that we can still learn, that is humility. Habang nirerespeto mo ang kapangyarihan ng ibang tao, pinapatunayan mo ang kabutihan mo. And that is humility. When we learn how to respect kung ano ang alam, kung ano ang kaya, at kung ano ang pananagutan ng iba, yan ay kapakumbabaan din. At ang payo ng sulat sa mga Hebreo ng ating ikalawang pagbasa ngayon, para tayo po ay matuto na magpakumbaba sa harap ng hindi natin alam at sa harap ng alam ng iba. Ito ang sinasabi ng sulat sa mga Hebreo. Lagi ninyong tatandaan na sa Diyos lamang kayo laging lumapit para matuto ng katotohanan, para matuto ng karunungan, para matuto ng kabutihan. Always desire and long for the wisdom and the ways of God. Ang ganda ho ng paalala ng ikalawang pagbasa. At tayo ay hahanap ng karunungan, tayo ay hahanap ng kabutihan, hindi lang sa mga bagay na tulad daw ng nagliliyab na apoy sa lumang tipan. Hindi kinakailangan ng magagandang bagay, engranding bagay, kundi sa paraan ng Diyos. Mula sa karunungan at kabutihan ng maliliit, ng mga ordinaryo, at ng mga karaniwang tao ng bagay at pagkakataon. You know, there is great wisdom also. There is great learning from the ordinary things, from the simple people, even from the poor.
we can learn a lot from them. Kaya nga, itong mga nagdaang araw, medyo matindi yung mga pananalita ni Kristo. Kung hindi ho kayo nagsisimba ng araw-araw, aba yung mga lektor natin, alam na alam nila yan, naririnig at binabasa nila itong mga nagdaang araw, matitindi ang mga pananalita ni Kristo. Kayong mga eskriba at pariseyo, kayong mga mapagpaimbabaw, mahilig lang kayong dumikit sa mga nasa taas, nasa posisyon. Mahilig lang kayong magpakita ng inyong kapangyarihan, ng inyong kayamanan. Tayo sa panahon natin, hindi man tayo yung may kapangyarihan, yung may kayamanan, yung may katalinuhan. Pero ang tukso sa atin ngayon ay ano? Yung koneksyon ng mali. Yung proteksyong mali. Dikit lang tayo ng dikit doon sa mga may pera, yung mga matatalino, yung mga may kaya. Ito ang paalala sa atin ng ating ikalawang pagbasa. Para tayo matutong magpakumbaba, para tayo matuto talaga ng tama. Sa Diyos tayo lumapit. Pero, ihanda natin ang sarili natin. Because if you choose God, there are two ways to learn from God. May dalawang paraan. Ang sinasabi ng ebanghelyo natin ngayon, napakaganda, exciting ang ebanghelyo natin ngayon. Kapag kayo ay iniimbitahan normally, huwag na tayong lumayo, panagsisimba lang. Nag-uunahan tayo kuminsan. Pero ito ang aking pinagtatakang mga pari. Ba't kayo nag-uunahan? Kapag handaan, kapag sinihan, kapag concert, pag program, nag-uunahan sa harapan. Pero bakit kapag magsisimba, nag-uunahan sa likuran? Niloloko tuloy nung pare. Kasi dapat, ito biro lang nung isang paring kaibigan ko. Alam mo, dapat ang gawin natin, pag nag-koleksyon, sa koleksyon, operatory, simulan sa likuran. Kasi siguro sila gusto lagi nasa likuran dahil ang koleksyon nag-uusimula sa harapan. Pero ito yung sinasabi ng ebanghelyo natin ngayon. Kung kayo ay iimbitahan, do not long for the most prestigious place, for the highest place. Ito yung kapalit ng kayabangan, kahihiyan. Matakot tayo sa kahihiyan. Yan ang kapalit ng kayabangan. Dahil baka ipamukha sa iyo ng kalikasan, nang akala mong ikay napakagaling, may darating na mas magaling. Akala mo ikaw ay napakayaman, napakatalino, napakasikat na, napakagaling na, may darating pang higit sa iyo. You know, God can always teach us in two ways. You just have to choose. Do you want to learn in the humbling way or in the humiliating way? Gusto mo bang matuto sa nakakatuwa paraan o nakakahiyang paraan? Sa huli, kailangan mong matuto. As we continue this celebration, let us ask the Lord every day to always protect us. Ingatan tayo ng Diyos, ipagtanggol tayo ng Diyos sa tukso ng kayabangan, sa tukso ng katigasan ng ulo. I always say this, you do not know everything. You are not everything. Every day, we need God. Because to have God is to have everything. Is to become everything. Hayaan nating ang Diyos, ang tunay na maging kayamanan natin, bagay na maipagmamalaki natin. Amen.